Happy Monday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po ang ating weekend? At nawa, sama-sama nating naranasan ang ating 2 araw na naging bakasyon na maaari sa inyong work at sa pag-aaral at iba pang mga nagiging activities ay naging mabiyaya ang ating nagdaang Sabado at Linggo. At sa umagang ito, tayo ay muling magbubulay-bulay ng kanyang mga banal na salita sa pamagitan ng ating online morning devotion, ang ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul, upang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Although ang iba sa atin o sa inyo ay nakapag devotional study na o personal reflection, ngunit hayaan po ninyo na ma-share ko sa inyo muli ang salita ng Panginoon na may pamagat na matalinong paggamit sa kayamanan. At ang ating batayan talata ay ating masusumpungan sa Lucas 16:1-18. Ngunit ang babasahin na lang po muna natin ay yung talatang 13. At ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Walang aliping maaring maglingkod sa 2 Panginoon, sapagkat kabumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang katalinuhang ipinamalas at hindi ipinakitang pandaraya ng katiwala ang pinuri ng kanyang amo. Wika nga sa talatang 8, pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa kautosang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Bakit kaya binawasan ang utang ng mga tao? Marahil ang kanyang binawas ay tubo, o maari namang ito ay bahagi ng kanyang kita. Inisip niya na kung isasakripisyo niya ito, magkakaroon siya ng mga kaibigan at ito ay paghahanda sa kanyang kinabukasan dahil mawawalan na siya ng trabaho. So kaya yun po yung kanyang naging paraan. At dahil dito, kaya siya pinuri ng kanyang amo. Isa sa mga nakalulungkot na pangyayari sa ating panahon ay ang paggamit sa kapwa upang magkaroon ng kayamanan, sa halip na paggamit sa kayamanan para sa pakikipagkapwa. So, yan ang isa sa malungkot na kalagayan ng ating mundo na ating ginagalawan. Ang kayamanan ang siyang nagiging paraan tuloy upang magamit ang maraming mga tao. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay tinuro sa kanyang mga alagad na huwag gamitin ang kayamanan sa pansariling kapakanan. Sa halip ay gamitin ito upang makaipon ng kayamanan sa langit sa pamagitan ng pagtulong sa kapwa. Ang wika po sa talatang 9, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Upang maging mapagkawang gawa, kailangang alisin ang kasakiman. Pinagsabihan ng Panginoong Hesus ang mga Pariseyo sa talatang 14-15. Nang marinig ito ng mga Pariseyo na mga sakim sa salapi, ay kinutya nila ang ating Panginoong Hesus.
Kaya't sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat itinuturing na mahalaga na mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Pinaalalahanan niya sila na walang makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at pera. Katulad ng binasa natin kanina sa talatang 13, walang aliping maaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhuyan niya ang isa at iibigin ng ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Bagamat ang pera ay may tuturing na pagpapala mula sa Panginoon Diyos, ito rin ay maaaring makapagpahiwalay sa atin sa Kanya at maaring umalipin sa atin. Ang wika nga po, ang kasakiman ang isa sa mga ugat ng kahirapan sa isang miyembro ng Gawad Kalinga ang nagbigay ng ganung pananaw. Marami raw ang naghihirap sapagkat may mga taong hindi marunong magbahagi ng kanilang kayamanan. Nakakalimutan nila na ang lahat ng pinagkatiwala o lahat ng biyaya na tinatanggap nila ay pinagkatiwala lang ng may lumikha. Dapat na laging una ang iglesia sa pagtulong sa nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at mga matitinding pangangailangan ng ating kapwa-tao sa ating community, sa ating paligid, o sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Sapagkat ang iglesia ang pangunahing kamay ng Panginoon Diyos na umaabot sa mga mahirap at sa mga nangangailangan. Ang isang kahulugan ng talinghagang ito ay dapat maging marunong at tuso ang tao. Subalit, hindi siya dapat maging mandaraya. Ang mga tao ay kaliwanagan. Ang mga Kristiyano ay isang kaliwanagan sa mga buhay ng tao na naghahanap ng liwanag. Ipinapalagay ng ilang dalubhasa sa Biblia na nais ding ipakahulugan ng Panginoong Hesus na dapat tayong mamahagi ng ating mga kayamanan sa mga dukha, sa mga may mga higit na pangangailangan dito sa ating daigdig. Kaya sabi po ng ating patuloy na pagbubulay-bulay, maging matalinong paggamit sa kayamanan. Katulad ng ating nabanggit kanina, ang pera o ang biyaya ay pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Ngunit ang lahat ng ito ay lalong magiging mapakinabang kung gagamitin natin sa isang matalinong kapamaraanan. At isa nga po sa binigyan ng pansin sa ating pagbubulay-bulay, ang matuto tayong mag-share ng ating biyaya, pagpapala na natanggap sa Panginoon doon sa mga tao na higit na nangangailangan. At ang Panginoon Diyos ay siyang patuloy na magbe-bless, sa buhay natin, sa ating kabuhayan, sa ating physical na pangatawan, at higit sa lahat, ang sabi nga, tayo ay nakapag-ipon ng kayamanan doon sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, magpasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy na biyaya na ipinagkakaloob sa atin, at huwag tayong makalimot na magbahagi ng mga biyayang ito upang lalong malugod ang Panginoon natin. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na amin na pagbulay-bulayan. Salamat po sa iyong mga biyaya na ipinagkakaloob sa amin, lalo na po sa aming mga pangangailangang material. Panginoon Diyos, naming mabuti at makapangyarihan sa lahat, dinudulog ko po sa iyo sa umagang ito ang muling pagpasok sa work at school ng aking mga kapatid, sa mga mag-aaral simula po sa bata hanggang sa kolehiyo. Iyo po, Panginoon, na sila ay pagpapalain, iingatan at karunungan sa kanilang mga pag-aaral. Yung aming mga kapatid na magsisipagtrabaho ngayon at mga kapatid at kaibigan na nasa ibang lugar at ibang bansa, ganun din, Panginoon, ng iyong pong proteksyon na maranasan ng aming mga kapatid na ito.
Panginoon, meron din po kami mga kapatid na patuloy na humihingi ng kagalingan sa iyong pagiging Diyos na dakilang manggagamot. Amin pong sinasampalatayanan ng iyong kabutihan at i-bless nyo rin po ang mga gamot at ilang mga medical procedures upang sila ay patuloy na makadama ng kagalingan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon at salamat po sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Humayo po tayo at maglingkod.